Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Wow, sana all, no? Mabait, masunurin. Verse 21, si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Subalit siya'y nanlumo or sa ibang Tagalog ay nalungkot sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. So mayaman pala siya. Verse 23, at sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos." O kaya po, yan yung ating title, no? Hindi pwede ang mayaman. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." 26. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, "Sino nga kaya ang maliligtas?" Our last verse for tonight, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Itong last verse na to mga kapatid ay basahin natin, no, sa ibang version. Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Hindi pwede ang mayaman. So ngayon, isasagutin natin mga kapatid yung mga tanong na, hindi ba talaga pwede sa Diyos ang mayaman? Ayaw ba ng Diyos sa mga taong mayaman? Hindi ba talaga entitled sa eternal life ang mga taong mayaman? Hindi ba pwede maligtas yung mga naggawa ng flood control na hindi naman talaga ginawa, no? Pwede pa bang maligtas ang mga yumaman sa sabong? Pwede pa bang maligtas yung mga kontraktor na gumawa ng korupsyon? Sa mga kapatid, yan yung sasagutin natin, no? So dito sa ating mga binasa, balikan natin yung verses 19 to 20. Bakit nga ba hindi pwede sa Panginoon ang mayaman? Mula din sa kwento na binasa natin, no? Sabi doon sa verse 17, basahin ulit natin mga kapatid ha. Nang siya'y naghahanda sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Tingnan niyo yung naging response ni Jesus Christ. Isa pang tanong. 'Di ba tinanong siya ni Jesus Christ pero ang naging tugon ni Jesus Christ ay isa pang tanong. "Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." So mga kapatid, dito sa pag-aaral natin ay makikita natin napakahalaga nitong part na to. Okay? Kasi dito sa tanong ng lalaking ito ay sinagot muna siya ni Jesus Christ ng isa pang tanong. Okay? At bakit hindi pwede yung mayaman? Dito sa pinag-uusapan natin, mga kapatid, ito yung number 1 point natin. Confident and not dependent. Ang isang taong mayaman na tinutukoy ng Panginoon na hindi pwede ay yung mga confident pero hindi dependent. Okay, para mas maintindihan natin, no?
Inexpose ni Jesus Christ yung totoong laman ng puso ng lalaking mayaman. Mula sa pagtawag nito sa kanya na mabuting guro. 'Di ba? Hindi tinanong ni Jesus Christ or kinuwestiyon ni Jesus Christ, o bakit ka lumuluhod? O bakit ka lumalapit? No. Ang tanong ni Jesus Christ, bakit mo ko tinawag na mabuting guro? Okay? So mga kapatid, dito sa word na mabuti na ginamit nitong lalaking mayaman na lumapit kay Jesus Christ, ay maraming kahulugan ito. Okay? Dun sa Greek word, mga kapatid, yung original word ng salitang mabuti, no, ay agathos. Hindi ito ginagamit, mga kapatid, sa mabuting paraan. Okay? Parang ganito. It is a sarcastic expression. Okay? Sa ano yan sa context ng mga Hudyo, sa mga Jewish tradition. Especially nung mga first century, guys. Kasi yung salitang good na ginamit dito, okay, ito'y ultimate sense belonged to God alone. So meron itong taglay na na moral perfection, absolute righteousness and divine purity. Yung mga rabbis, no, yung mga guro, hindi ito normally ginagamit o dinudugtong sa salitang mabuti. Okay, so sa atin kasi yung Tagalog term na mabuting guro, parang okay naman sa atin 'yun. Kasi meron nga tayong tinatawag nung mga nag-aaral tayo, meron tayong dambuhalang guro. Kumbaga, yung teacher nyo ay mataba o kaya ay tingting na guro kasi napakapayat naman niya. 'Di ba normal na nagdudugtong tayo. Pero again, kaya po tayo nagba-Bible study, inaaral natin yung dahil itong mga sulat na to na binabasa natin ngayon ay sinulat noon pa. At merong kultura na nasa ilalim nito na kailangan nating i-consider. Okay, so ang sagot ni Jesus ay bakit mo ko tinawag na mabuti? Meron ding malalim na dahilan, mga kapatid, kung bakit ito yung sagot ni Jesus Christ. Hindi niya dinideny yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Instead, He is forcing the man to confront the implications of his own words. Ang gusto sabihin ni Jesus Christ dito, mga kapatid, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ito lang yon. Alam ng Panginoon ang laman ng puso ng lahat ng taong lumalapit sa Kanya. Amen? Naniniwala ba kayo? Maraming lumapit kay Jesus Christ, makasalanan, maraming lumapit kay Jesus Christ na hindi karapat dapat sa miracle ni Jesus Christ. Pero kapag lumapit sila sa Panginoon, anuman ang kanilang background, pero kapag sila ay may pananampalataya, never silang dinideny ng ating Panginoon. Never silang nire-reject at kine-question ng ating Panginoon. Pero this time, alam ng Panginoon kung anong laman ng puso ng taong ito. Yung nga lang pagsasalita niya ng mabuting guro, gets nyo? Hindi talaga yon normally binabanggit. Okay? In effect, Jesus is saying, do you realize what you are saying about me? Okay? Mga kapatid, palawakin pa natin. May inconsistency kasi dun sa pagtawag ng lalaking mayaman na ito kay Jesus Christ. Parang ganito, if only God is truly good, yung salitang mabuti ay pang Diyos lang, no? Tinawag niya si Jesus Christ na good, yung pang Diyos lang. Tapos, dinugtong niya yung salitang guro. Okay? So parang ito yung gusto talagang sabihin ni Jesus Christ. Do you recognize me as God? Or are you merely flattering me while trusting in yourself? Okay, ganito lang mga kapatid yun. Lumabas sa bibig ng lalaking ito yung salitang nauukol para sa Diyos, pero ang totoo, hindi naman talaga siya believer ni Jesus Christ. Amen? So narito lumalapit yung lalaki. Dito pa lang sa unang mga words na kanilang pinag-uusapan, in-expose na ni Jesus Christ kung ano ang totoong laman ng puso ng lalaking ito. He was not a true believer of Jesus Christ. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay ipagmalaki ang kanyang sarili. Okay? Naiintindihan niyo mga kapatid, dun sa dalawang conversations, dun sa dalawang sentences pa lang, sa conversations nila ni Jesus Christ, makikita na natin na itong lalaking ito, he was confident.
He was not willing to be dependent on Jesus. Nagtatanong siya kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi naman niya talaga iaasa ito kay Jesus Christ. Nandito siya kasi gusto niyang ipagmalaki yung kanyang credential, yung kanyang, wait lang. Okay. Nika, naka-join ka na ba? Nix, oo, sumasagot na si Nika eh. Nandito na siya. Nika, are you here? Wait, meron lang daw pong hindi naka-join. Nika? Okay. Bahala na si Ate Mike ko kay Ate Nika. Okay, mga kapatid, so far may tanong po ba kayo dito sa ating pinag-aaralan? Maliwanag po ba? Naiintindihan niyo po kung bakit ganun yung naging conversation ni Jesus Christ dito sa lalaking mayaman? Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng mga lumalapit kay Jesus Christ, alam ng Panginoon ang laman ng puso nila. Okay? So balikan na po natin yung ating pong lesson. Diretso po natin. Basahin na natin yung verses 21 to 22. Bukod sa sinabi ni Jesus Christ, yung tanong na bakit mo ko tinatawag na mabuti, sa Diyos lang dapat yung salitang yon, no? So ito pa po yung sinagot ng ating Panginoon. Sinabi si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Okay, balikan natin bakit ito yung sinabi ng Panginoon na may kulang, may isang bagay pa na hindi mo nagagawa, may kulang pa sa'yo. Balikan natin yung sabi ni Jesus Christ okay pa, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba alam mo na yung mga utos? Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo yung ama't ina. Okay, ano nga yung reply nung lalaki? Nagawa ko na yan mula pa nung bata pa ako. So, kaya sinabi ni Jesus Christ sa kanya, okay, meron ka pang hindi nagagawa. May kulang ka pa. At ito yung sinabi ng Panginoon, humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha. So, ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng meron ka, lahat ng possessions mo, ibenta mo para maging pera. At yung pera, mapepera mo mula sa iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. At sabi niya, saka ka palang magkakaroon ng kayamanan sa langit. Okay, hindi pa tapos si Jesus Christ sa instruction niya. Then bumalik ka sa akin at sumunod ka. Dahil, okay, parang ganito sasabihin ng Panginoon, okay, lahat ng meron ka, ibenta mo, ipamigay mo. Then dahil wala ka na, sumunod ka sa akin. So para ang gusto sabihin ng Panginoon, wala ka nang ipagmamalaki sa sarili mo, susunod ka na sa akin. Kasi parang ang gagawin ng Panginoon, ako na ang magte-take over sa buhay mo. Wala ka nang aasahan, wala ka ng pera, wala ka ng pambayad sa katulong, wala ka ng pambili ng iyong pagkain. Pag nagawa mo na yon, sumunod ka sa akin. Dahil ako naman ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Amen? So mga kapatid, bakit kaya ito yung sinabi ng ating Panginoon? Tingnan niyo kung anong naging reaksyon ng lalaking ito. So balit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Okay. Mga kapatid, nakita natin dito, bakit hindi pwede yung mayaman? Dahil ang gusto ng lalaki ay i-flex yung kanyang perfection instead na maglong siya ng purification. Hindi pwede ang mayaman dahil flexing perfection instead of longing for purification ang habol ng lalaking ito. Gusto niyang ipagmalaki. Ginawa ko na yan. Yung wag papatay, wag mangangalunya. Nagawa ko na yan. Bata pa nga ako, nagawa ko na yan. Imagine niyo yun, kung ibig sabihin, mabait na ako, bata pa lang ako. Pero, lumapit siya kay Jesus Christ para i-flex kung gaano siya kabait, kung gaano siya masunurin. Imbis na maghangad pa siya na, ano po yung kulang sa akin? At yun yung gusto kong ibig sabihin dun sa, if pineflex niya yung perfection, instead na malaman niya, Lord, parang tama na kasi, parang okay na ako, pero Lord, ano yung kulang sa akin? Hindi yun yung hinahabol niya kay Jesus Christ.
Amen? Hindi kailanman naging turo, tandaan nyo to hindi kailanman naging turo ni Jesus Christ na ang kaligtasan ay makukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. I hope you will agree na hindi makukuha ng isang tao ang buhay na walang hanggan sa paggawa ng mabuti. Ano ang turo, ano ang pinakadoktrina ni Jesus Christ kung paano maa-attain ng tao ang eternal life? It is by faith alone. Amen? Nag-a-agree kayo? Tingnan nyo. Balikan natin yung mga turo ni Jesus Christ. Kailangan ko pa po bang basahin yung John 3:16? Okay, pero basahin pa rin natin. Tsaka yung John chapter 5 verse 24 at John chapter 6 verse 40. Para makita po natin mga kapatid, ito talaga ang turo ni Jesus Christ para sa mga taong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, kahit alam na natin, basahin pa rin natin. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, amen, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ni Jesus Christ na ang sino man magbebenta ng kanilang ari-arian at magbigay sa mahihirap ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya binanggit yon. Ang sabi niya, ang sino mang mananampalataya. Ano sabi sa 5 verse 24 ng John? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay mayroong may buhay na walang hanggan. Amen? Hindi niya sinabi, kung sino yung gagawa ng mabuti, kung sino yung mabait, kung sino yung masunurin. No, kung sino yung mananampalataya. Ganon din yung sinabi ng Panginoon sa John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano pong gusto kong sabihin mga kapatid? Maliwanag na ang turo talaga ni Jesus Christ sa mga tao kung paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pananampalataya. Kuya Rael, bakit yun ang sagot niya dito sa lalaking ito? Bakit sinasabihan niya yung lalaking ito na, okay, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nasunod mo na ba ang mga kautusan? Tapos sabi niya, okay, meron ka pang hindi nasusunod. Malayong-malayo po ito sa teaching ni Jesus Christ. Pero may purpose ang Panginoon kung bakit ganito ang kanyang communication sa lalaking ito. So mga kapatid, bakit nga ba ito ang paraan ng pangungusap ni Jesus Christ sa lalaking ito kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, kung mapapansin ninyo, yung mga utos na binanggit ni Jesus Christ ay yung mga utos sa second part ng Ten Commandments. Yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, lahat ng yon ay patungkol sa kapwa-tao. Okay? Ano ba yung number 1 na utos ng Panginoon? Diba, ibigin mo ang Diyos ng lahat-lahat. Amen? Pero tingnan nyo, bakit hindi binanggit yun ng Panginoon? Kasi mga kapatid, okay, nandun kasi yung confidence ng lalaking ito. Ang confidence ng lalaki ay yung outward. Yung mga bagay na pwedeng ipakita sa tao. At siguro pagdating nga doon sa mga taong makikita ng tao, pwedeng wala siyang kulang. Pero wait lang, kaya ito binanggit ni Jesus Christ. Okay, dito ka confident, di ba? Okay, dito mo rin makikita kung ano yung kulang sa'yo. Kaya dito siya in-evaluate ni Jesus Christ. Kaya kung tutuusin, doon pa lang sa Ten Commandments, pwede maging confident tong lalaking ito na nasunod ko na yon dahil kulang din yung binigay ni Jesus Christ. Okay, pwedeng sa paningin ng mga tao, hindi ka nakitang pumatay, hindi ka nakitang nangalunya at possible nga na lumabas ka na ikaw ay perfect na. At dito siya gustong mahuli ni Jesus Christ. Okay, ang purpose ng Panginoon ay ito. Ang intention ni Jesus Christ ay patunayan sa lalaking ito na hindi pa rin siya nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ano yung naging response ni Jesus Christ? Okay, meron ka pang hindi nagagawa. Okay, nakita ng mga tao siguro na ikaw ay hindi pumapatay, hindi nangangalunya, hindi ka sumasaksi sa mga mali, hindi ka nang aagaw ng pag-aari ng iba. Okay, pwedeng nakita nila yon. Pero meron akong nakikita na hindi nakikita ng tao.
At yun ang pinakamahalaga, yung laman ng puso mo. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, meron ka pang hindi nagagawa. Amen? Kaya ito yung communication ng Panginoon kay Jesus, dito sa lalaking ito, kasi lumapit siya kay Jesus Christ na he was confident. And that's the word, confident siya. Kaya gusto siyang dalhin ni Jesus Christ sa isang estado ng kanyang puso na marirealize niya, hindi pa niya nagagawa ang lahat. Anong sabi sa Roma chapter 3, verse 23, mga kapatid? Sabi sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito siya dinadala ng ng Panginoon. Dinadala siya dito sa kalagayan na ay akala ko ang bait-bait ko. Ay akala ko kalugod-lugod na ako sa Panginoon kasi ito yung ginawa ko, ito yung hindi ko ginagawa. Pero napatunayan sa kanya ng Panginoon na anak, hindi ka pa sapat. Kulang ka. Yung iniyayabang mo, hindi pa rin nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Hindi siya inaaway ni Jesus Christ. Matandaan niyo yan, hindi siya inaaway ng Panginoon. Tingnan niyo, pansinin niyo yung mga turo ni Jesus Christ dun sa bundok. At ito ay na-share ko na sa ilang mga sermons ko, no? Pansinin niyo yung tungkol sa turo, tungkol sa pagpatay. Tingnan niyo yung ang pananaw nila at ang alam nila, hindi ka mamamatay tao kapag wala kang pinapatay. Pero ang Panginoon, nung siya ay nag-start na mag-sermon, okay, in-expose niya at in-explain niya yung totoong kahulugan ng pagpatay. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 21, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Tama, di po ba? Pero tingnan nyo, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopoot, alam niyo napopoot, nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino man magsabi sa kanyang kapatid na raka, o mga kapatid, sa mababaw na Tagalog natin ay kapag sinabihan mong ulol yung kapwa mo ay mananagot sa Sinedrin. At sino mang magsabing ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Tingnan niyo mga kapatid, wala kang pinapatay, lahat lang ay sama ng loob, pero sa harapan ng Panginoon, katumbas niya ay mamamatay tao. Okay, ito yung pananaw nila eh. Akala nila, pag ang wag kang papatay ay yung nakapatay ka talaga, as in nakapatay ka talaga ng tao. Pero hindi. Sa Panginoon, kahit hindi ka pumapatay pero ang laman ng puso mo ay puno ng sama ng loob, it is as good as killing people. Ang gusto sabihin ng Panginoon mga kapatid, ito yung akala nyo. Ito yung pananaw ninyo na okay, hindi kayo gumagawa. Ang purpose ng Panginoon, para ipaalam sa taong ito na hindi ka nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Okay, yung turo sa pangangalo niya, alam niyo na yung pangangalo niya, kung meron kang asawa, tapos nagkakaroon ka pa ng relasyon sa asawa ng iba. Tingnan niyo ang turo ni Jesus Christ. Narinig niyo na sinabi, huwag kang mangangalo niya. Verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanyang pangangalo niya sa kanyang puso. So ang gusto sabihin ng Panginoon, okay, ang pinagmamalaki nyo na okay, isa lang yung asawa ko hindi pa ako nagkakaroon ng love affair sa ibang tao. Pero sabi ng Panginoon, hindi anak, pag tumitingin ka pa lang na may pagnanasa sa iba, it is as good as adultery. Kasi sa puso nakatingin ang Panginoon. Okay, sabi dyan sa paglilimos mga kapatid, sa paglilimos, okay, ang babait nyo, no? Lagi kayo nagbibigay. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Verse 4, upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Okay, gumagawa ka nga ng pagbibigay, ang bait mo nga, namimigay ka ng maraming bagay, yun nga lang, ipinapaalam mo naman sa marami. So, okay, mabuti ka pero may kulang pa rin na nakita ang Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, gumagawa ng mabuti kahit lihim, kahit walang nakakaalam. Mga kapatid, anong gusto kong sabihin? Bakit ito ang sagot ng Panginoon sa lalaking ito?
ang totoo, ine-expose siya ng Panginoon para yung confidence niya na kaya kong iligtas yung sarili ko, lahat yun mabasag. Amen? Dahil hindi pa rin siya nakakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Again, sabi ko nga, hindi siya inaaway ng ating Panginoon. In-expose siya ng Panginoon, yung kanyang self-righteousness ay na-revealed sa pamamagitan ng selective lang yung sinusunod niya. Amen? Okay, nagawa ko to, hindi ko yung ginawa, okay na ako. Pero hindi yun ang purpose ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, meron ka pang hindi nagagawa. At yung bagay na hindi pa daw niya nagagawa, nasabi ni Jesus Christ, mga kapatid, hindi niya nga kayang gawin. Bakit? Hindi niya kayang ipagbenta yung kanyang mga ari-arian. Kailangang madala ni Jesus ang lalaking ito sa kaisipan na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Na walang pag-asa sa taong umaasa sa kanyang sariling kabutihan. Amen? Naintindihan niyo mga kapatid kung ano yung purpose ng ating Panginoon. Kahit hindi natin pwedeng ituro na ang taong ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay yung magbebenta ng kanyang ari-arian. Hindi yun ang totoong teaching ni Jesus Christ. Gusto niyang dalhin ang lalaking ito sa tamang kaisipan. Why? Because he was confident, not dependent. He was flexing his perfection instead na maghanap pa siya o mangailangan pa siya ng purification galing sa Panginoon. At dito siya dinala ng Panginoon. Ano pa yung makikita natin na bakit hindi pwede ang mayaman sa tinutukoy ni Jesus Christ? Idiretso natin yung ating pagbabasa sa John chapter 17 verse 23. Pagkatapos umalis nung lalaki, kasi hindi niya kayang gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Idiniretso ni Jesus Christ yung kanyang pagtuturo. And this time, yung mga alagad na niya ang kanyang tinuturuan. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap sa may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Yes, it was impossible, sabi ni Jesus Christ. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Sino niyo, gumawa siya ng analogy. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Guys, yung una palang example ni Jesus Christ, imposible na rin yun. Pero, posible pa daw yun na mangyari kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, tingnan niyo yung naging lalong nagtaka yung mga tao, yung mga alagad. Lalo silang naguluhan. Sino kaya ang maliligtas? Ito yung naging tanong nila. At mga kapatid, ito yung pinakamaganda na sagot ng ating Panginoon mula sa conversation na to. Babasahin natin sa mas mababaw na salin. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kapatid, ang pinag-uusapan ni Jesus Christ ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung conclusion ni Jesus Christ. Hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Mga kapatid, bakit hindi pwede yung mayaman? Dahil pinili niya yung imposible. Ano yun? Yung iligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Imbis na yakapin niya yung bagay na possible. Ano yung bagay na possible? Hindi ko nga to kaya, pero kaya ng Diyos gawin para sa akin. Choosing the impossible instead of embracing what is impossible. That is a rich man do. Amen? So mga kapatid, tandaan natin, imposible sa isang taong mayaman, ang sabi ni Jesus Christ. And clearly, tinutukoy ni Jesus Christ na mayaman ay hindi yung maraming pera, hindi yung maraming ari-arian. Ang tinutukoy ni Jesus Christ na mayaman ay yung taong umaasa sa kanyang sarili. Those who are self-confident. Kaya siya pinapakitunguhan ng ating Panginoon ng ganito kasi alam ng Panginoon, ako anak, wala kang maaasahan sa sarili mo dahil
ang isang tao, hindi niya kayang ma-perfect yung lahat ng requirement ng ating Panginoon para magkaroon ng eternal life. Dahil ang requirement sa eternal life ay perfection only. Sino bang perfect? Walang tao ang magiging perfect. Pero, amen, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Bakit? Ito ang reason kung bakit dumating si Jesus upang ang imposible sa tao, mga kapatid, ay magawa niyang posible. Amen? Diba? Yun naman talaga yung totoong purpose ng Panginoon kaya siya pumunta sa lupa. Kasi hindi talaga kaya ng tao. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Amen? Nilalagay siya ng Panginoon, itong lalaking mayaman na to, inilalagay siya ng Panginoon sa hot seat. Not to ignore him or not to take him for granted, mga kapatid. Nilalagay siya ng Panginoon dito sa hot seat ng conversation na to. Kasi alam ng Panginoon, mapapahama ka anak. Mapapahama ka kung ang nakikita mo lang ay ang sarili mo. Mapapahama ka kung susubukan mong iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong kabutihan. Because apart from me, you cannot save your life. Apart from me, I am the only one. I am the only one who is able to save your soul. Kahit anong galing mo, may magkukulang at magkukulang sa'yo. Kahit kaya mong gawin ang maraming kabutihan, meron ka pa rin kabutihan na hindi mo magagawa. Kagaya doon sa pinag-usapan nila ni Jesus Christ, meron ka pang hindi nagagawa. So kung mga kapatid, kung hindi natin kayang gawin ang iligtas ang ating buhay, kung hindi natin kayang ma-achieve ang eternal life, ito yung sinasabi ng Panginoon, let me do it for you. Let me give eternal life to you. Hindi ikaw ang gagawa nito. Ako ang gagawa para sa iyo. Amen? Isn't it God so amazing, so loving? Kapatid, balikan natin to no, sa verse 21. Mapapansin ninyo, he was confident, no? He was not believer of Jesus Christ, yung lalaking mayaman na lumapit sa kanya. Pero tingnan niyo kung paano isinulat ni Marcos yung kwento na ito ng ating Panginoon. Sabi dun sa verse 21, no? At sinabi niya, at siya, sorry. Basahin natin dun sa ating original na version. Si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi. Okay, again mga kapatid, hindi niya kinausap yung lalaki para ipahiya siya. It is out of love. Amen? Sinasabi niya to sa lalaki dahil mahal siya ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan niyo kapag may ginagawang correction ang Panginoon sa buhay natin, huwag natin isiping ginagawa to ng Panginoon dahil gusto niya tayo masaktan. May mga bagay may mga correction na gagawin ng Diyos sa buhay natin dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tingnan nyo, kung mananatili ang lalaking ito doon sa kanyang paniniwala, wala na talaga siyang pag-asa, mga kapatid. Kaya nga, kinausap siya ng Panginoon na ganito dahil mahal siya ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan nyo mahal ng Lord ang mga taong mapapahamak. Mahal nila sila. So tayo rin, sana mga kapatid, tayo rin, kahit meron tayong mga taong nakikita na hindi gumagawa ng mabuti na kagaya natin, huwag natin silang pakitunguhan na parang mapapahamak na kayo, may impyerno na kayo. Tingnan natin sila just like Jesus saw this young man. Minahal siya ng Panginoon at ganun din ang gawin natin sa mga taong mapapahamak. Sabi sa King James Version, napakaganda. Beholding him and loved him. Sa Tagalog minahal siya. Pero sa English mga kapatid ay dalawa yung verb na ginamit. Beholding him and loved him. Mga kapatid, dun sa Greek word, yung salitang beholding ay emblepo. Meaning to look on, to observe fixedly, to discern clearly. As in, nag-focus siya kay Jesus dun sa lalaking ito. Napansin niyo nung umalis yung lalaki, ang nung ginawa ni Jesus Christ, bigla daw siyang tumingin sa
paligid sa karamihan. Kasi mga kapatid, nung mga oras na to, nakausap niya yung lalaki, parang walang ibang kausap si Jesus Christ. Parang nalimutan niya yung mga tao nasa paligid niya. Nakafocus lang siya sa lalaking ito. Why? Mahal siya ni Jesus Christ. Mapapahamak kasi siya kapag hindi niya tinutukan tong lalaking ito. At yung salitang love na ginamit ito mga kapatid, hindi phileo, hindi eros, but it is agape love. As in pure, godly love, yung nararamdaman ng lalaking ito. Mga kapatid, tandaan nyo to. Kapag tayo ay napapahamak, tinututukan tayo ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Kapag meron tayong mga nilalakaran na ikapapahamak natin, mga kapatid, huwag mong isipin na yun yung oras na parang, ay, iniiwan na ako ng Panginoon kasi mali na tong ginagawa ko. Sana ma-appreciate natin ng Panginoon, hindi lang in good times, but even in our bad times, lalong nakatutok sa atin ng Panginoon. Amen? Lalo na kapag mapapahamak ka na. At alam ko lahat tayo, naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon dahil lagi tayong inililigtas ng Panginoon. Lalo na kapag meron tayong mga gagawin at iisipin na ikapapahamak natin. The Lord is beholding us. The Lord is loving us. Amen? Hindi ipinahiya ni Jesus ang lalaking ito. Bakit? At totoo, napaka-pure ng intention niya na iligtas siya dahil para sa kagaya niya, ibibigay ni Jesus Christ ang kanyang sariling buhay. Amen. Tayo mga kapatid, tandaan mo kapag tayo umaasa sa sarili natin at hindi tayo lubusang nagtitiwala sa Panginoon, hindi talaga tayo pwede. Bakit? Ang katumbas ng taong umaasa sa kanyang sarili ay katumbas ng mayaman na lalaki dito sa pinag-uusapan natin. Kaya hindi pwede ang mayaman. Hindi pwede yung umaasa sa sarili. Kaya ngayong gabi mga kapatid, anuman ang iyong kalagayan, mga kapatid, ilagak lang natin sa Panginoon ang buong tiwala natin. Amen? Again, sana matandaan natin yung huling sinabi ni Jesus Christ dito sa verses na pinag-aaralan natin. Yung hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen? Mga kapatid, napakasarap umasa sa Panginoon. So mga kapatid, I hope marami kayong areas sa buhay ninyo na na-touch ng ating pag-aaral ngayon at naniniwala ako na kung confident ka na ikaw ay merong eternal life mula sa ating Panginoon. Glory to God. Pwede bang pasalamatan natin ng Panginoon? Lord, thank you. Thank you for saving my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord, nakilala kita. Thank you, Lord, Panginoon, dahil naunawaan ko na hindi dahil sa kabutihan ko kaya ako magkakaroon ng eternal life. Meron akong eternal life dahil ikaw ang mabuti. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung ikaw ay, mga kapatid, ngayong gabi ay hindi mo pa sure, no, na merong eternal life na ino-offer ang Panginoon. Dahil feeling mo, ang eternal life ay kapag naging perfectly mabuti ka, mga kapatid, ito yung patunay. Kaya natin to pinag-aaralan. You cannot save yourself by your own goodness. Eternal life can be achieved through the goodness of Jesus Christ. Kaya siya namatay sa krus kasi hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili.